Mga Megs, oh, kita nyo sa harapan natin, isang adventure bike. Pakatake phone natin dahil ito mga amigo, dinala na ni Skygo yung motor na ito dito mismo sa isla ng Bohol. So mga amigo, ito yung kanilang KPB 150. Siyempre mga Megs, puntan tayo kagad sa presyo nito. So yung kanilang KPB 150 ay nasa 104,500. May down payment siya na 9,999, so mga almost 10,000. Yung monthly mga Megs for 3 years, 5,123. At yun mga amigo, no, once na on time po tayo magbayad, may rebate po yan na 300. Kaya naman mga amigo, bago tayo magsimula, prangkahan lang, bago magsimula, montage. Pasok mo na yan. Ano ba yung mga sabi natin sa motor na ito? Siyempre mga Megs, single cylinder, 4-stroke, 2 valve lang siya mga amigo, no? Pero thankful, naka liquid cooled na po yan, plus FI mga Megs, fuel injection. So ibig sabihin mga Megs, kapag FI, ibig sabihin matipid po yan sa gasolina. So yun ngayon mga amigo, ano ba yung maganda sa motor na ito? No, gusto ko pa malaman nyo na hindi po tayo expert sa specs. So yung specs ito, nasa screen lang po natin, nag-play po dyan. So kung ano lang po talaga yung nakikita ko sa motor na ito, ano lang po yung naramdaman ko, ayun lang po talaga yung sasabihin ko. Kaya naman mga amigo, dito yung magsimula sa kanilang front headlights na napakalupet. Kita nyo? Yung kanyang front headlights dito. Yung kanyang design ng kanyang front headlights parang takip ng baso or takip ng isang garapon mga Megs. Pero yung nagustuhan ko dito mga Megs, napaka-stylish ng kanyang front headlights dito, na kapag dumaan ito mga Megs sa kalsada ay for sure na mapapalingon ka talaga dahil mga Megs, no, ikaw lang yung may ganitong design ng headlights. Siyempre fully LED na po yan. Siguro mga Megs, ito yung kanyang daylight running, siguro to daylight running. Ito yung kanyang high beam or low beam nya. Pero yung mas nagustuhan ko talaga dito, ito mga Megs, you know, carbon mga amigo. Kita nyo, lapet, tapos ang daming carbon, you know, carbon lodi. Saka yung nagustuhan ko rin dito mga Megs is magaspang style dito. Pero attractive talaga mga Megs yung kanyang front headlights dito eh. Kita nyo? Sobrang attractive talaga. Sabay nung pa mga Megs na dito nya, ito rin yung nagustuhan ko eh, yung design dito. Angas tingnan. Yan o. Kapag sa gilid ka, di ba? Parang feeling mo parang motor ng alien eh. Pumunta lang dito sa Pilipinas. Parang galing siya to the moon. At mga Megs, no, meron siyang windshield kaso hindi lang siya nalagay dito. At yung kanyang windshield mga Megs, adjustable din yan. So luwagan mo lang dito, pwede mo siya mataas or baba. Siyempre sa kanyang signal lights or turning lights, fully LED na yan. Yan, no? So parang smoke yung kanyang signal lights dito. At na-replace siya, ibig sabihin hindi siya madali mag-crack dito. Naguguluhan ako dahil yung style ng motor na ito, yung kanyang design ay parang pang adventure or parang pang ADV. Kaso nga lang, yung kanyang gulong dito, pang street, pang city type. So yun mga amigo, no, once na may extra income ka na, pwede mo naman siya palitan ng mga aftermarket na mga pang adventure bike. So yung size ng gulong niya sa harapan ay 100 by 80 at 14 inches yung size ng kanyang mags. So ang ganda rin po ng design ng kanyang mags dito, smooth lang. At mga Megs, yung brand naman ng gulong niya is Cordial. Cordial mga Megs, Cordial yan, oh. Cordial. Siyempre naka-disc brake na po yan. At yung kanyang caliper dito na walang brand. Sa front suspension, gumagamit siya ng telescopic fork. At hindi talaga ako mapakali sa design ng kanyang front headlights dito. Ang lupit talaga mga Megs. Sabay nun pa mga Megs sa gilid. Yan, kita nyo? Parang ADV siya mga Megs, no? Parang design siya ng ADV. Nag-iba lang sa gulong. May carbon dito. Yan, carbon. At ito yung nagustuhan ko, yung footrest dito. Dahil yung paa natin pwedeng ganyan. So ibig sabihin, comforting siya na pang long ride. Pwede dito, pwedeng ganyan sa loob, or pwede sa labas. Diba? So ang dami mong pagpipilian. At ito rin yung nagustuhan ko mga Mego. Yung mga design siya dito sa gilid. Yung parang espada niya dito. So yung kulay pala mga Megs ng motor na ito ay glossy gray with combination of matte black.
Ganda. With combination of carbon black. At dito naman mga mix, ang ganda ng mga lining dito. Mga guhit no? Kaya naman napaka-sexy talaga. At mga mix no, hindi mo makikita kung saan yung apakan para sa OBR natin. Akala ko ito. Ito pala mga megs, no? Yun. At meron siyang goma dito para comforting siya, 'di ba? Ganda, 'di ba? So para siyang PCX 160 na design. At dito naman mga megs, kung tingnan, pagdating sa dulo, meron siyang dikas na KPV 150. Siyempre SG 150T. So hindi ko alam kung anong meaning niyan. Basta pagkakalam ko, FI na po ito. Kita niyo naman, akala ko kanina may butas-butas, parang labasan siya ng hangin. Hindi pala, carbon lang siya mga megs. Carbon. Tapos siyempre naka air filter na po yan. Yung ating CVT nasa gilid. So sakto lang yung laki ng kanyang panggilid dito. Pero mga megs, matte siya. Matte. At ito, plastic na fiber siya dito. Makapal yan mga megs, makapal yung kanyang cover dito. At Skygo ABD, sinugustuhan ko, meron siyang mahabang mat guard to protect po sa engine natin, para pag dumantay sa mga basang kalsada, hindi po kawawa yung loob natin. Although na may cover siya dito, pero thankful pa rin talaga na meron siyang mat guard dito. Sabay nung pa mga megs, pa extra pa yun, meron din dito. Rear tire natin, yung size ng gulong niya is 120 by 70 at 14 inches yung size ng kanyang mags dito. At syempre mga megs, malupet. Disc brake na po yan mga amigo. Disc brake po yung ating rear brake dito. Ngayon nga lang no, bakit pang city type yung pormahan ng gulong niya dito? Dapat pang adventure bike, di ba? Sa taillight natin, gumagamit na siya ng fully LED rin mga amigo. At ang ganda ng porma ng kanyang taillight. Signal lights, yan, nagpe-play siya para sa plaka natin. So bakal mga megs yung bakal yung lagay ng ating plaka. Meron siyang ilaw para kitang-kita sa gabi at reflectorized para zero visibility. Yan, sa likuran natin mga megs. Tingnan ba? Parang adventure looks talaga siya. At mga megs, yung nagustuhan ko, ang laki ng kanyang muffler dito. Pero siyempre headguard lang yan. Meron siyang plastic na fiber na headguard. Siyempre sa loob yung muffler natin, medyo maliit yung kanyang muffler, mahaba na payat. At mga megs no, yung napansin ko dito mga megs sa kay KPV 150, yung kanyang monoshock. Mga megs, tinalo pa yung ADV at PCX. Kung sa ADV ay naka dual absorber, ito mga megs, naka monoshock. No? At sa gilid pa mga megs yung kanyang shock dito. Kita nyo? Nasa gilid. Bakit nasa gilid ang monoshock ng KPV 150 ni Skygo? So, kapag binili mo talaga ito, ikaw talaga yung unique sa kalsada. Ikaw lang yung nag-isa na tabingi yung ating shock. Siyempre mga megs, naka radiator yan mga megs hindi po yan air cooled. Malupet or solid na radiator talaga yan. Ayan radiator. Kasi meron tayong nakaraan na nakita na yung cover niya is pang radiator, pero sa loob naka air cooled. Ay naka, ganda dito sa gilid niya. Siyempre sa grab bar natin, simple lang. Yan, to pala mga megs. Yan, leather baby. Yan, ito yung mga seat chest. Ito yung mga upuan na hindi siya madali. So ang ganda ng upuan, hindi naman siya madulas. Parang same lang sa mga motor ng mga Honda or Yamaha. Sa loob naman, yun, although na maliit mga megs yung kanyang under seat storage. So feeling ko mga megs no, hindi rin kasya dito yung parang helmet na sombrero. Pero yung mga mahalagang documents or mga raincoat natin ay swak dito. At mga megs, tingnan nyo, yun, meron siyang spring sa loob para hindi po siya kusa na babagsak yung ating upuan. Kaya naman iwas sira siya dito. Close natin. Ganda dito mga megs no, carbon. Saka ito mga megs, yung gustuhan ko, yung kanyang naked handlebar. So matte black siya. Ang ganda ng pormahan dito. Tinalo pa yung ADV. Sa switches, meron siyang idling stop. Mga megs, meron siyang idling stop. Ibig sabihin ng idling stop na nakahindot po yung stoplight natin. I-on mo lang ito kung saan na po namamatay yung ating motor. At kapag on the go na po yung stoplight, pigain na muna po yung throttle at kung saan na po under yung motor natin. Yan po yung ibig sabihin ng idling stop. Hindi ko lang alam kung anong term dito sa Skygo,
Pero sa Honda kasi idling stop po yung tawag dito. So pwede mapatay yung ilaw natin sa araw. Ito yung power natin, high beam, low beam, hazard light, signal lights, saka horn natin, at meron siyang pass switch. So wala siyang park brake dito. Wala siyang park brake. Malaki kasi mga mix yung motor, no? Kaya para sa akin mas goods talaga na merong park brake yung isang motor. At mga megs, ito yung nagustuhan ko, yung kanyang fully digital meter panel na may carbon. Yan, no? May logo siya na Skygo dito. For sure mga megs na meron na po yung itong orasan. At ang ganda talaga ng pormahan dito. For sure, ang ganda na pang long ride to. Kasi feeling ko mas mataas yung kanyang handlebar dito kumpara sa upuan. Mga megs, oh, sa ating side pocket may cover po yan. Ngayon naman, yon. So yung cellphone natin, try natin yung cellphone natin, Samsung. Yon, pwede. Yon, pwede sa mga amigos, wak. Yan. Yung nagustuhan ko sa mga megs, may awang siya. Ayan, oh, ito mga megs, para meron siyang, yan, oh, para hindi po kusa nalalabas yung mga nilagay natin dito, like mga coins or cellphone natin. May awang siya dito. Wala siyang charger port, pero dito sa mga megs sa kabila, yan, dalawa mga megs yung kanyang charger port dito. 12 volts charger port. Yung isa ready to charge, yan. Yung isa naman kailangan mo na bumili ng outlet, yan, oh, kailangan mo bumili. Pero dalawa po yung ating charger port. At pwede yung cellphone dyan sa loob, yan, pwede siya. Ganda. Sa presyo na 104,000 Skygo, sulit ito mga amigo. Pwede na po siya, hindi na po tayo mahirapan sa monthly. Siyempre Skygo, made in China po ito. Pero yung Rossi or Skygo, hindi na po yun napapaulit sa quality. Naka standard key yan mga amigo, hindi po yun naka smart key. Andito naman po ating gas tank. So ngayon mga mix, no, try natin na sakyan yung motor na ito kung tip to ba tayo or kamusta naman yung pag-upo natin. Tara. Upo nga tayo siya, palagyan. So yun mga amigo, no, hindi tayo tip to. So yung height natin is 5'8", pero abot natin mga mix. Yung paa natin, pwede dito, o di kaya ganyan siya, o di kaya dito. So kung anong trip nyo, ano yung pupuntable. Adventure bike talaga siya. Ganda mga mix. Ganda rin ang upuan niya, hindi siya ganun katigas or lambot. Sakto lang yung lakad. Kaya for sure, komportable na pang long ride to. Kaya naman mga amigo, kung trip nyo yung motor na ito, punta lang kayo sa Skygo, dito sa J. Clarin sa Dao. Basta malapit lang siya sa ICM. At yun, malapit lang siya, katabi lang siya ng King Cup. At ito na yung Skygo. KPB 150.